Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Napansin ko dun sa post namin sa Facebook kanina na maraming katanungan tungkol dun sa dismissal ng COMELEC case laban kay Senator Marcoleta. Actually, matagal na po yan. Bago pa siya na-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, dismiss na po yung kaso sa COMELEC. Yung kaso sa COMELEC, bunga ito ng di umanong sinasabing campaign donation na binigay ni former Congressman Mike Defensor at isa pang tao na supposedly umabot ng 75 million. Ang kaso sa Sandigan Bayan ay plunder. Ang plunder po ay kapag mayroong ill-gotten wealth o kaya mayroong graft or corruption involving government funds na acquire nung nasa sakdal. Ang ill-gotten wealth ay acquired through the position of the accused. Medyo malabo kasi yung mga press releases, not releases, press reports tungkol dito. So, ang kaso is supposedly tumanggap si Senator Marcoleta nung time na congressman pa lang siya ng mga campaign donations. So, ang kinakaso sa kanya ay yung pagtatanggap ng regalo na lumalampas doon sa prescription ng Code of Ethics. Ang nakalagay doon kasi ay maaari lang tumanggap ang isang public official ng tokens o kaya mga regalo na reasonable received during occasions of great rejoicing. So, beyond ito daw ng reasonable na matatanggap na regalo. So it's plunder, yung pag-receive niya at saka yung parang violation ng Code of Ethics dahil nga siya po ay nakatanggap at saka ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act as well as yung Code of Ethics. Kung di po ako nagkakamali double check ko po. I think double check ko lang. Okay, violation ng PD which means yung violation ng batas against accepting gifts. So pwedeng tumanggap ng regalo pero hindi pwede yung super mahal. Paano yung ano yung nagiging kaso dito? Nung tumanggap si Senator Marcoleta, nung congressman pa siya, nung campaign donations, hindi pa po campaign period. Bukod pa dyan, pag hindi mo na-declare sa SOSE mo, yung certain amounts, hindi daw kasi dineclare ni then Congressman Marcoleta, ibig sabihin yan, dun sa batas sa COMELEC, hindi na po criminal act yun. I-require ka na lang na i-declare yan o i-correct mo yung SOSE mo. Kapag may errors, may nakalimutan, may hindi na isama. So, di ba? Ang theory ng ombudsman is tumanggap siya nung congressman pa siya at ito po ay act of corruption. At dahil more than 50 million ito ay plunder. So, ano ang defenses ni Senator Marcoleta? Well, unang-una, hindi niya ito tinanggap at hindi ito regalo. Kasi iba ang campaign contributions. Kung mapapansin nyo o maaalala ninyo, noong panahon na si Mayor Isko ay nag-report na hindi niya nagastos lahat ng campaign contributions, ni-require lang siya na magbayad ng taxes doon sa natirang amount. So yun po ay kino-consider na either donations or income. So babayaran mo yung appurtenant taxes para doon. So ibig sabihin, in addition to which, kasi madalas posibleng ganun yung mangyari. So, is the campaign contribution considered income or donation?
could be either, pero is it illegal? Hindi. Not necessarily illegal yan. Kasi nga, nire-report mo, the campaign contribution is supposed to be reported, and if not reported, you can correct the error later on. So, is it considered a gift? Hindi. Kasi ang campaign contributions ay donations for a specific purpose. Did he acquire it? Naging kanya po ba? Ang traditional practice sa elections is you receive it for a specific purpose. Ang importante, ito po ay gagastusin ng naaayon doon sa purpose niya. Kung hindi siya ginastos ng naaayon sa purpose niya, then that is when it is considered having been received personally. So yun po ang burden ng ombudsman, na patunayan nila na nung tumanggap ng campaign contributions si then Congressman Marcoleta ay naging for personal gain yon. Kasi kung ginamit yan for elections, then it is used for the purpose of the donation. Sabi ni RJ, kumpleto raw tax niya. Sabi ni Mike Defensor, bakit hinihingin sila ng donors tax ng BIR? Yun nga po, if it is a donation, tapos hindi siya for purposes of the campaign, then at hindi siya nagamit for the campaign, naging donation siya personal to Congressman Marcoleta. At the time, congressman siya. So doon magre-vest ang donors tax. Ang kailangan yata nila na patunayan is that all campaign contributions must require the payment of donors tax. So kung required ang payment ng donors tax, ang kailangan lang naman ipakita ni former Congressman Mike Defensor ay yung certificate that he paid the taxes on the donation. So pag sinabi ni former Congressman Mike Defensor na kumpleto yung taxes, we assume that he paid for the appurtenant donors tax or hindi required ang donors tax for that particular donation. Bakit nagbayad ng donors tax sa regalo kung legal naman? Hindi, ang donors tax, nakaakibat yan dun sa pagbibigay. Kung hindi siya regalo, donation siya. So magbabayad ka ng donors tax. So, iba po ang ill-gotten wealth kasi you obtained the money because of your position. At sana hindi pinayagan ng BIR. Hindi. Ang taxes po ay, ang tawag natin sa taxes, lalong-lalo na sa income taxes, ay source blind. So the BIR and the law doesn't care whether the donation or the income or anything like that is legal or not. It doesn't care about the source of the funding. It only cares that the correct taxes had been paid. Walang negligence on the part of the BIR. So uulitin ko walang kinalaman yung failure to declare sa SOSE doon sa kinakaso kay Senator Marcoleta. Doon sa pagtanggap niya ng campaign contributions, yun yung sinasabi ng OMB na ill-gotten wealth. So hindi siya yun yung kinaklarify natin dito. Ang final niya ay ang final sa kanya ay plunder, kaya hindi bailable, at saka yung violation ng presidential decree against receiving gifts na di na reasonable and not on the occasion of great rejoicing.
Okay. Dun sa mga katanungan, makakalaya ba si Senator Marcoleta? Yan po ay naaayon kung igagrant siya ng bail or mabilis na mariresolba yung kaso. Both cases kasi are possible. Unang-una, hindi naman dinideny ni Senator Marcoleta na may natanggap siya ng pera. Pero ang dinideny dito ay may criminal liability kaakibat dun sa pagtanggap. Kasi kung tatanggap ka ng pera as campaign contribution, hindi naman po illegal noon. Ang nire-require lang ay i-report ito, um, at kung hindi po siya kung natira or hindi po siya nagastos ng naaayon doon sa sa campaign, then may appurtenant income or income tax po doon. So, doon sa lumalabas na facts, or sa defense ni former Congressman Mike Defensor, nagbayad naman daw siya ng kumpletong taxes sa lahat ng kanyang mga transaction. So, yung mga katanungan na makakalaya ba or may chance po ba? Unang-una, yung chances, hindi natin masasagot yan. Kasi yung tinatawag ninyong chances, kinocompute po yan. Pero wala po tayong basis for the computation. Kasi anong ibig sabihin yan? When you ask what are the chances, ang pinapakompute nyo sa akin ay odds. Ibig sabihin, lalagyan natin ng monetary value yung chance that something will happen or not happen. So, pag nilagay mo yung no, numerical equivalent nung chances na yon, kino-compute nga yan against the chances that the event will not happen. So wala po tayong data to balance the chances. Okay? So wala tayong data to compute if it will happen or not. Actuarial yan tawag sa ganyan. So, alam niyo dito sa Luminous, kailangan precise yung mga katanungan kasi sasagot namin ng naaayon doon sa inyong katanungan. So when you ask me, ano yung chances na makawala siya? Sasabihin talaga namin, hindi namin po makocompute yung chances niya. Ang pwede lang natin sabihin dito ay kung anong naaayon sa batas at ano yung kanyang remedies na hinahanap or ginagamit. So in the case of Senator Marcoleta, magfa-file siya ng motion for bail. So dito, dahil plunder case siya, so balikan natin yung bail. Ano yung mga doktrina o principles dito sa bail? Kapag ang sabi sa saligang batas, all persons are entitled to bail. All persons na humaharap sa kasong kriminal ay may karapatan mag-bail. Ang exception ay kung yung penalty ay capital punishment, which is reclusion perpetua and above, maaari kang ma-deny ng bail if evidence of guilt is strong. So dalawang kailangan na factors, capital punishment and evidence of guilt is strong. So mag-file ng motion for bail si Senator Marcoleta para na on the ground na hindi malakas ang ebidensya. So, may ground si Senator Marcoleta kasi hindi naman niya dinideny yung facts. Ibig sabihin, para sa kanya, it is a question of law and not a question of fact. Established in fact. May nag-donate, tinanggap niya for purposes of the election campaign. Illegal ba yung pagtanggap niya? Yun lang ang issue na ireresolba ng Sandigan Bayan. Kung yun lang yung issue, ang sasabihin ni Senator Marcoleta, the evidence of guilt is not strong kasi this is simply a question of law. So, yun yung next step na hinaharap ni Senator Marcoleta. Ma'am Jenaline, sabi ni Ma'am Jenaline kasi,
Pero si George Garcia nagsalita, si Marcoleta walang kaso sa donation. Dapat si Marcos ganun din kasuhan kasi pareho lang sila tumanggap ng donation. May trade pa nga na work na sa government. Wala naman talagang kaso sa pagtanggap ng donations for campaign contributions. Wala po talaga. In fact, kung nagkamali pa nga dun sa pagdeklara o hindi pagdeklara, hindi na po yan criminal case. So walang problema dun sa wala pong COMELEC case. Ang kaso ay kung yung pagtanggap ba ni then Congressman Marcoleta ng pera for campaign donations ahead of the campaign period, kung ito po ba ay mako-consider na ill-gotten wealth o kaya regalo. So yun lang po ang ireresolba ng Sandigan Bayan. Yes, the Sandigan Bayan is part of the judiciary. So yung mga tanong din na malakas po ba ang depensa o hindi, ang masasabi lang po natin is that reasonable yung defense ni Senator Marcoleta. Kasi yung malakas is a comparative term. Malakas compared to what? Diba? Yun yung katanungan ngayon. Anong kinukumpara ninyo? Thank you kay Ma'am Michelle. Sino may sabing hindi kami nakikita sa Facebook? Saglit lang po. Dali lang po ah. Sorry? Okay. Sorry. Bakit ang tagal mong walang live stream? Kasi nga, I had to go out of the country because one of our family members has a health concern. Mahaba po ba pagliliti sa kaso ni Senator Marcoleta? Sa totoo lang, simple lang yung issue. Kung criminal act ba ang pagtanggap sa campaign donations. Ngayon, alam natin na hindi kasi may mga rules yan doon sa COMELEC. Alam natin na
talagang ang mga kandidato natin ay allowed tumanggap ng mga donasyon, pero may mga limits lang 'yan. So, aabot pa ito sa limits. Historically and similar cases, how soon o ang or tagal ang answer if makaka-bail po siya. Depende din po 'yan sa mga pinatutunayan at doon sa docket ng Sandigan Bayan. So, like I said, yung mga ganyan po na detalye, hindi po talaga namin, unless you're actually the counsel at alam mo yung calendar ng hukuman, dun lang natin masasagot yan. So, hindi kumpleto ang impormasyon natin dyan. Kung hindi payagan yung motion for bail ni Senator Marcoleta, pwede ba makialam ang Supreme Court dyan? Okay, uulitin ko ha, pagdating sa Supreme Court, hindi po ito nakikialam. Kailangan mag-file ng kaso o petisyon sa Korte Suprema para magdesisyon sila. So, in cases like this, anong mangyayari? Magfa-file ng motion for bail si Senator Marcoleta, tapos magdi-decide ang Sandigan Bayan dyan. Kung hindi sang-ayon si Senator Marcoleta sa desisyon ng Sandigan Bayan na payagan siya mag-bail, maaari niyang dalhin yung issue sa Korte Suprema. So, ayun, yun po yun. Hindi makikialam, meaning hindi pangungunahan ng Korte Suprema ang ang petisyon, kailangan mag-file ng petisyon. Okay, uulitin ko. Yung kaso sa COMELEC ay iba sa kaso sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan po, ang idinidecide na issue ay kung legal o hindi yung pagtanggap ng donasyon para sa kanyang kampanya. Minor lang po ba? Walang minor na plunder case kasi kaya nga plunder at walang bail yan dahil seryoso siya. Hi kay Ams. Sabi ni Jessica, bakit si Bangag, ang laki ng tinanggap niya, bakit hindi siya ipa-impeach? Grabe, parang undeclared martial law na ba ngayon? Kasi ginigipit na nila ang mga kakampi ni VP. Sara, halatang halata na may pinapanigan. Yun nga din po, kumbaga, kung ang pagtanggap ng campaign donations ay illegal, marami pong magiging akusad, marami po ang magbubunga na kaso. So, ang kailangan ma-establish ng um, sandigan ng OMB ng ombudsman sa kanilang pag-usig ng kaso ay yun nga na illegal ito, in particular sa ginawa di umano ni then Congressman Dante Marcoleta. Pwede po bang ma-impeach si Remulla? Well, maaari po. At ang dinig ko ay, di ba may mga umiikot na balita na um, mayroon na nga pong na draft na reklamo for impeachment kay OMP Remulla. Whether i-file yung reklamo na yon, titingnan natin. Sabi ni Vendetta, ano sa tingin ninyo ang galaw ng admin ngayon? Regarding sa INC, alam naman natin na malaki ang epekto ng INC sa local elections. Hindi ba ito detrimental sa mga kaalyado nilang panggigipit? I am sure na kino-consider din yan ng mga administration candidates, lalong-lalo na yung mga sa local level at saka sa Congress, pwede ba ma-impeach si Remulla sa OMB kaso malabo out ni BBM supermajority ng Congress.
yan ay kung magkakampi pa sila ni BBM. Madalas kasi iniisip natin na lahat ng nasa administrasyon ay magkakakampi. Posibleng magkakakampi sila on certain issues, pero baka hindi sila magkakampi on all issues. So, we will see. Did I already comment about the first week of impeachment trial? What can you say? Sino may advantage? Sa totoo lang, hindi natin magagawan ng review kung sino may advantage doon sa buong kaso dahil isang article of impeachment pa lang ito at hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng ebidensya. Ang pwede nating komentuhan ay yun sa pagpresenta kay Mark Calilong kung ito ay significant. Ang purpose ng pagpupresent kasi kay Mr. Calilong ay to determine kung authentic or not yung isinumiti nito na recording at ito ay faithful reproduction ng press briefing na ginawa ni VP Inday na naging basehan para dito sa article of impeachment number 4. So, ano yung purpose? Yun yung purpose doon. Authentication lang po si Calilong, pero maraming naitanong na nagbukas ng iba't ibang issue. Halimbawa, yung unang-una, yung natanong tungkol dun sa affidavit niya kung ano ang basehan ng mga ito dahil siya yung isang investigator on the case. Kaya nagbubunga ng mga katanungan tulad ng talaga bang nag-imbestiga ka and so on. So at dahil nagkaroon ng parang mini summation ang abogado para sa prosecution, binigyan ng impeachment court ang pagkakataon ng depensa na makapagsalita din ng ganon with the warning na hindi na po pwede yung mga summation-like statements galing sa lawyers. Kasi parang ang lumalabas, yung mga abogado ay nagtetestigo, hindi po sila witness. Pati yung mga katanungan na 2 beses ginawa ni Senator Rizzo Hontiveros, parang pinapatestify niya yung mga abogado para magsabi na mayroon o na impeachable offense ito, na maaari na silang pinapagawan niya ng conclusions para nagpinapagawa niya ng conclusions yung mga lawyers hindi pa napipresenta lahat ng ebidensya. So marami tayong lessons learned dito. Unang-una, kung magpipresenta ka ng expert witness, kailangan i-qualify yung expert witness. Anong ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng qualify the witness? Ibig sabihin, kailangan ipresenta yung mga credentials ng witness para makita na mayroon siyang expertise on the subject matter. In this case, mako-consider ba natin si Mr. Calilong na expert witness? Kung ang sinasabi niya sa kanyang training ay 2 linggo at tungo doon sa paggamit ng makinarya para sa authentication, then hindi well-established yung kanyang expertise. Pangalawa, ano yung purpose? Kailangan tinitignan natin kung yung purpose ng pagpresenta niya ay tungo doon sa pagpapatunay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. So, ano yung purpose niya uli? Dapat ay mag-authenticate nung... Yes, thank you. Siya ba, so ano yung purpose? Siya ay daw tumitestigo para patunayan na yung isinumiti nila na video ay authentic na reproduction ng pagsalita ni VP Inday doon sa kanyang parang press briefing na yun. Ayun lang dapat yung issue sa kanya. Kaya lang dahil ang daming nasabi, ang daming natanong,
hindi naman nalihis pero maraming nabuksan na ibang mga issue. Halimbawa, kung yung pagsasalita ba ni VP Inday ay mako-consider na high crime. Ito ba ay mako-consider na culpable violation of the Constitution? Ito ba ay betrayal of public trust? So, may mga nabuksan na ganun. Pero wag nating kakalimutan na yung purpose ni Kalino ay para i-authenticate yung ebidensya na sinumiti nila. Ngayon, kung hindi ma-establish yung authentic yung sinumite na kopya, kasi screen recording yung sinumite nila eh. Kung hindi ma-establish yung authenticity nito, then hindi siya ma-enter as evidence. Pag hindi siya na-enter as evidence, then walang mako-consider yung mga judges tungkol dun sa allegedly ginawa ni VP Inday. Uulitin ko ha, Sir Daniel, walang kinalaman yung kaso ni Senator Marcoleta sa COMELEC doon sa kaso niya sa Sandigan Bayan. Although, nung una kasi, ginagamit mismo ng mga investigador sa ombudsman yung the fact na hindi niya dineclare sa kanyang sose yung pagtanggap niya nitong contributions na ito. Kung kaya't sinasabi ng OMB na ill-gotten yan kasi hindi niya dineclare sa sose niya. Sabi ni Napoleon, nadulas si Kalilong sa sinabi niya during cross-examination na may order higher than the DOJ. Sinong higher than the DOJ kung di Malacanang? Hindi ko po narinig yung parte na yon, pero kung totoo yan, then yes, that is admissible as evidence. Binawi lang sa pagpapakilala ni Attorney Ligot, expert at 2 weeks intensive training daw. Kala mo naman by doing that, believe na yung mga tao. So, well, that is a question on, kumbaga, na-establish ba na expert si Mr. Kalilong? Kung hindi, then yung pag-authenticate niya ay maaaring pagdudahan. Sasabi ni Ma'am Awi, I'm not sure if he said Malacanang, pero he did say DOJ and higher. Kaso ba si Kalilong, pwede ba gamitin ng defense to show na hindi siya credible? It can be used to impeach him, pero remember, mayroong tinatawag na presumption of innocence. Pwede mong ipresenta na may kaso siya o may mga kaso siya to show the dimension nga of his goes into character. But that does not mean na established na yung guilt niya. Whatever the Senate court decides, shouldn't we follow the Constitution and the Supreme Law, which is the people? When you say that the Supreme Law is the people, it is expressed through the elections. So when we elected our senators, we gave them the duty to sit in the impeachment proceedings, and we delegated the authority to decide to them when we elected them. But because we have freedom of speech, we can show what we call the autonomy of the voter. Ibig sabihin, just because binigay natin yung karapatan or obligasyon
na umupo sa Senate Impeachment Court at mag-decide, hindi ibig sabihin yan, sang-ayon tayo. Kung di kaya ma-identify ng prosecution ang person na allegedly conspired kay VP Sara, if tinanggap niya nga ba ang kasunduan with VP to commit the alleged crime, kaya hindi kaya ma-establish yung crime. Okay, what is the crime? Unang-una. So ang sabi dito sa prosecution, 3 yung offenses related to impeachment. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, tapos yung third is high crimes. So culpable violation of the Constitution ba ito? Sabi ng prosecution, culpable violation ito dahil nakalagay doon sa saligang batas yung kanyang oath of office na to uphold the laws. So, tapos doon sa naman, sa betrayal of public trust, pinagkakatiwalaan ng tao na si VP Inday ay mag-uphold ng law. So yung ginawa niya ay hindi pag-uphold ng law. And pangatlo, ito ay high crime. Doon sa high crime, yun yung pinakamadali. Kasi ang grave threats or threats, hindi siya daw grave threats eh. Kung ito ay light threats or sabi ng defense, hindi po ito mako-constitute na high crime. Ano ba ang high crime? Generally, sa iba't ibang mga jurisdictions, ang high crime po ay kaakibat doon sa safety and security of the state. So, yung mga treason, ganyan, espionage, yan po ay high crimes. Kaakibat din doon sa nakalagay sa saligang batas, considered din na high crime ang violate ng ang graft and corruption. So, sabi ng depensa, hindi po ito papatak sa high crimes. Mataas ba ang bearing ng matataas na survey ni VP Sara sa betrayal of public trust? Ang trust and approval ratings and even popularity ratings ng nasasakdal is always a consideration kapag mayroong tinatawag na political na kaso. So in this case, ang impeachment ay isang political na proseso and politics can play a role in it. In fact, pwedeng ang basis ng pagboto ng guilt or innocence, conviction or acquittal ay base sa political considerations rather than strictly legal ones. So, in politics, yes, always, yung matataas na surveys, yung approval ng taong bayan ay maaaring maging factor sa pagboto ng mga senador on guilt or innocence. Sabi ni Kuya Gardo, yun bang pag-preside ni Cheese, hindi ba maging questionable sa bandang huli, walang bisa ang impeachment sa technicality? Ganito yun, no? Kung hindi yan dalhin sa Korte Suprema, ibig sabihin ina-uphold yung power ng Senado to make that decision. So yung Senado, nagboto sila at ginawang desisyon na iupo si Cheese Escudero bilang presiding officer strictly on the impeachment proceedings. So kung hindi yan dadalhin sa Korte Suprema, that will stand dahil may karapatan ang Senado to organize itself, to establish its own rules, to end its own processes. So sila yung magde-decide kung paano nila gagawin yung impeachment. Hindi yan papasukan ng Korte Suprema. So dun sa nagsasabi na posibleng maibaliwala ang buong impeachment dahil dito sa pag-upo ni Cheese Escudero, malabo po yan kung hindi fa-file ng kaso. So kung mag-file na timely or ngayon,
habang ongoing yung impeachment, okay pa. Pero kung later on pa ifa-file yung kaso after the impeachment, medyo magiging, kumbaga the court will take into consideration, bakit tinanggap ng Senado at the start, tapos suddenly iba ano, hindi na nila tinatanggap.